Dahil sa patuloy na pagtaas ng LPG mga kaobra, kaya naisipan kong gumawa ng sariling bersyon nito. Mayroon ako ditong mga dahon ng oregano na hihimayin natin ng isa-isa ito. Pagkatapos naman pala nating himayin ay guguntingin na naman natin ito. Gunting pala yung ginamit ko dito mga kaobra para makakasiguro tayo na pantay-pantay ang pagkahiwa natin ito. Kung mapapansin nga natin mga kaobra, napakaganda ang pagkahiwa nito. Damihan lang pala natin ang paglagay ng oregano dito mga kaobra para makakasiguro tayo na maganda ang kinalalabasan nito. Pagkatapos ko nang hiwain itong mga oregano mga kaobra, mayroon na naman tayo ditong dahon ng papaya mga kaobra na ihahalo rin pala natin dito. Pagkatapos guguntingin din natin ito mga kaobra para makakasiguro rin tayo na pantay ang pagkahiwa-hiwa natin nito. Ito na mga kaobra, natapos na nga natin gunting-gunting ang dahon ng papaya dito. Pagkatapos hahaluan natin ng chlorine ito. Damihan lang pala natin ang paglagay ng chlorine dito mga kaobra. Dalawang balot pala ang linagay ko na chlorine dito mga kaobra. Pag maraming chlorine, mas maganda ang kinalalabasan nito. Pagkatapos hahaluan pa rin natin ng isang dakot na asin dito mga kaobra para maging mabisa ang resulta nito. Pagkatapos lalagyan natin ng suka ito para maging pantay ang kulay nito. Pagkatapos na nga nating mailagay lahat ng mga kasangkapan dito mga kaobra, ay dudurog-durogin naman natin ito. Pag maganda ang pagkadurog, mas maganda ang kinalalabasan nito para makakasiguro tayo na maraming katas ang makukuha natin dito kapag piniga na natin ito. Ito na siya mga kaobra, durog na talaga ito. Pag maganda kasi ang pagkadurog, mas maganda rin ang resulta nito. Pagkatapos ito na siya mga kaobra, lalagyan na natin ng tubig ito. Tansyahin lang pala natin ang paglagay ng tubig dito mga kaobra. Pagkatapos nga nating mailagay ang tubig ay halu-haluin na naman natin uli ito para makakasiguro tayo na lalabas talaga ang lahat ng mga katas nito. Ito na nga mga kaobra, pagkatapos na nga nating halu-haluin ito, sasali na naman natin ito sa malaking baso. Ginamitan ko lang pala ng salaan ito mga kaobra para makakasiguro tayo na hindi sasama yung mga dahon dito. Pagkatapos ayan na siya mga kaobra, pantay na pantay ang kulay nito. Pagkatapos naman pala natin maisalin ito dito sa malaki na baso, tatakpan na naman natin ito. Siguraduhin lang pala natin na mahigpit ang pagkatakip natin dito mga kaobra para makakasiguro tayo na pag inalog-alog natin ito, walang sisingaw dito. Ito na siya mga kaobra, ang ganda ng pagkahalo nito. Pagkatapos na nga nating itong mahihalo ay mayroon na naman ako ditong baso. Ito mga kaobra, ipapakita ko talaga sa inyo na walang laman ito. Baliktarin ko pa nga ng baliktarin para makakasiguro tayo na wala akong linagay dito. Pagkatapos bubuksan na nga natin ito, saka naman isasali natin dito sa maliit na baso. Ito na siya mga kaobra. Pagkatapos na nga natin maisalin dito sa maliit na baso, ito na siya mga kaobra. I-ready na natin ito. Pagkatapos maghanap naman tayo ng posporo para ating gagamitin sa pagsindi dito. Bago pala natin ito sisindihan, maglagay pala muna tayo dito ng patungan. Pagkatapos na nga natin mailagay ang patungan, ay lalagyan na rin natin ng pangkalang sa ilalim ito para makakasiguro tayo na medyo nakaangat ito. Pagkatapos ito na siya mga kaobra, nagkakaroon na tayo ng libreng kalan. Pagkatapos nga natin itong masindihan ay maglalagay na naman tayo dito ng ihawan. Ito siya mga kaobra, ilalagay na natin itong ating ihawan. Pagkatapos na nga natin mailagay, ito na siya mga kaobra, isasalang na natin itong ating manok para makikita natin kung talagang gumana ang ating ginawang libreng kalan. Pagkatapos na nga nating mailagay, ito na siya mga kaobra, makikita nga natin na talagang naluluto na ito. Yan na siya mga kaobra, kumukulo-kulo pa yung ilalim nito. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat at ingat kayo dyan palagi. Bye-bye. Thank you.